Nasa damit na ako noon nang tumunog ang cellphone ko. Si Tristan yon. Akala ko tinatawagan niya ako para sabihing papunta na siya. Baka sabihin niyang hindi na niya makapaghintay na makita ako sa munisipyo. Baka sabihin kung gaano niya ako kamahal. Pero nang sagutin ko na may ngiti sa boses, katahimikan lang ang narinig ko, hininga lang. Pagkatapos, dahan-dahan, maingat na parang ayaw niyang masira ang isang marupok na bagay, sinabi niya, "Sofia, hindi kita mapapangasawa." Naalala ko ang mundo na parang nagikiling, na parang may nag-alis ng sahig sa ilalim ko. Ginugol ko ang umagang yon sa pagpunas ng powdered sugar sa manggas ko, pinipigilan ng luha habang abala si nanay sa seating chart. Ngumiti ako kay Tita Luisa na nagmaneho mula sa Quezon, pinatwist ni Sheila ang buhok ko sa malalambot na kulot, at sinubukang baliwalain ang tahimik na kabog sa dibdib ko, yung pakiramdam na may mali. Pero kahit yung tahimik na babala ay hindi sapat para ihanda ako sa mga salitang yon. Hindi kita mapapangasawa. Nadulas ang cellphone sa kamay ko at tumama sa sahig na kahoy na may mahinang tunog. Pero parang kulog na yon sa pandinig ko. Tahimik ang kwarto. Nag-angat ng tingin si nanay mula sa salamin habang inaayos ang lipstick. Si tatay, nakakapasok lang na may sariwang kape, natigilan sa kalagitnaan ng hakbang. Matagal na segundo, walang gumalaw. Pagkatapos ay bumulong ako halos sa sarili ko, hindi siya pupunta. Anong ibig mong sabihin na hindi siya pupunta? Kumurap si nanay, saka umiling na parang mapapawalang bisa niya ang narinig. Hindi nakakatuwa yan, Sofia. Huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro, sabi ko. Sabi niya, nagbago ang isip niya. Lahat pagkatapos noon ay malabo na. Ang katahimikan sa kwarto ay naging ingay, nagkakakutsara sa kusina. Sumigaw si nanay, anong sasabihin ko sa mga tao? Dumating si Sheila na nakalahad ang braso, pero ayaw kong hawakan ng kahit sino. Hindi ako mapapag-alo. Pakiramdam ko'y guwang na parang may kinuha sa loob ko at iniwan lang ang hugis babaeng shell sa puting damit at hiram na belo. Lumakad ako sa bintana. Sa labas, nakaayos na ang mga folding chair. Nagliliparan ang mga lobo sa railing ng veranda, dahan-dahang gumagalaw sa hangin. Nakita ko ang pinsan kong maliit na naglalaro ng mga talulot ng bulaklak sa bakuran. Nakapink na damit siya na binili natin noong nakaraang linggo. Amoy peach pie at tagsibol ang hangin na parang normal pa rin ang lahat pero wala nang normal. Dahan-dahang humarap ako at tiningnan ang mga magulang ko. Si nanay ay nasa telepono na, siguro kay tita, siguro iniisip kung paano kanselahin ang kasal sa loob ng 1 oras. Si tatay naman ay nakatayo lang na nakatingin sa akin ng parang sira na bakod o sirang makina iniisip na kung paano aayusin. Pero hindi niya maayos to. Hindi ako pwedeng manatili rito, bulong ko. Saan ka pupunta? Tanong ni tatay. Hindi ko alam, basta hindi rito. Parang sagot mula sa langit, tumunog ulit ang cellphone ko. Si Tita Josephine. Sinagot ko. Narinig ko na, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Mag-impake ka ng gamit, iha. Tumira ka muna sa akin sandali. Hindi na ako nagpaalam. Binaba ko at lumabas ng kwarto, nakadamit pa rin. Hindi ko tinanggal ang belo, hindi ko kinuha ang sapatos. Dire-diretso akong lumabas sa pintuan patungo sa araw ng Bulacan, patungo sa bagong buhay na hindi ko pinlano. Hindi ako umiyak hanggang nasa bus na ako, mukha nakadikit sa maalikabok na bintana, pinapanood ang lumang bayan na unti-unting nawawala sa likod. Hindi ko pa alam noon, pero yun ang simula ng lahat. Kalahati lang ang pasahero sa bus patungong Barangay Sampaguita, pero sa likod na row pa rin ako umupo. Ayaw kong makipag-usap. Ayaw kong mapansin nang matagal at magtanong. Wala na ang belo ko, pero nakadamit pa rin ako, gusot at madumi mula sa biyahe. May nakadikit na laces sa baywang ko. Wala akong lakas para magpalit. Parang yun lang ang humahawak sa katawan ko. Kapag tinanggal ko, baka tuluyan na akong matanggal. Bawat bugbog sa kalsada ay nagpapahina sa tiyan ko. Tinitingnan ko ang labas habang dumadaan kami sa bukid, sira-sirang bakod, mga bahay na yero at labahan na sumasayaw sa hangin. Lahat ay mukhang ordinaryo, nakaka-heartbreak na walang kamalay-malay na gumuho ang buhay ko. Pagbaba ko sa bus, nakaabang na si Tita Josephine. Mataas pa rin ang buhok niya gaya ng dati,
at naka-denim jacket sa ibabaw ng damit pangsimba na parang hindi makapagdesisyon kung galing siya sa misa o sa palengke. Walang sinabi nang makita niya ako, tumango lang, kinuha ang bag ko at sinabing, "Tara, sa tahimik na lugar ka muna." Akala ko sa bahay niya. Pero hindi doon kami nagpunta. Nadaanan namin ang maliit niyang bahay na dilaw na may porch swing at wind chimes. Saka lumiko sa gravel road patungo sa dulo ng barangay. Medyo nanlumo ang puso ko. Akala ko nagbago ang isip niya. Baka hindi na ako welcome. Huminto siya sa harap ng lumang gusaling ladrilyo na may gumagapang na baging sa isang gilid at kupas na pintura sa kabila. Nabasa pa rin ang sign sa itaas ng pinto, Magnolia Panaderia. "Teka," sabi ko. "Iiwan mo ako rito?" Pinatay niya ang makina at tiningnan ako. "Sofia, kapag dinala kita sa bahay ko ngayon, alam mo kung ano ang sasabihin ng kapitbahay." Bago magdilim, katok na sila, gusto malaman kung bakit ang takas na bride ay nakitira sa guest room ko. Pero rito, tinuro niya ang gusali, walang makakaistorbo sa'yo. Nanginginig ang kamay ko nang abutin ang door handle. Hindi ko alam kung paano mag-isa. Medyo lumambot si Tita Josephine. "Iha, mag-isa ka na noong minuto na desisyunan niyang hindi ka sapat para dumating." Pero ang pag-iisa ay hindi laging sumpa. Minsan, doon mo muli matatagpuan ang sarili mo. Sa loob, amoy alikabok at usok ng kahoy, at may iba pa, mainit sa ilalim ng pagkabulok. Mataas ang kisame ng lumang panaderya at itim na kahoy na beam mula sa taon ng init ng hurno. Pumapasok ang araw sa bitak na bintana, naglalagay ng gintong guhit sa mga mesa na may bulaklak at kalawang na kagamitan. Matagal nang hindi hinawakan to, sabi niya habang binuksan ang ilaw na kumikislap bago tumatag. Dati, 10 tao ang nagtatrabaho rito. Ngayon, mga multo at lumang kwento na lang. Dinala niya ako sa maliit na likod na kwarto na may metal na kama, mesa at istante ng dilaw na cookbook. Nakaupo ang nakatiklop na kumot sa paanan ng kutsyon, amoy bahagyang lavender at thyme. "Pinakamas maganda kong nilinis," sabi niya habang inilapag ang bag ko. "May kuryente, tubig at lock sa pinto. Hindi rich, pero ligtas. Iyo to hanggat kailangan mo." Nakatayo ako roon, tinatanggap lahat, at sa unang pagkakataon mula sa tawag, may naramdaman akong iba sa lungkot. Hindi eksaktong pag-asa, pero isang liwanag, pahinga sa sakit, katahimikan. "Hindi ko alam kung paano ka pasalamatan," sabi ko. "Huwag mo na," sagot niya, kalahati na sa labas ng pinto. "Pero huwag kang magtiis sa dilim na nakakaawa sa sarili. Kung mananatili ka rito, gagawin mo ng kamay mo. Linisin, ayusin, pinturahan, maghurno kahit ano. Gusto kong magmalaki, pero hindi. Tama siya. Hindi ko na alam kung sino ako. Pero hindi ko malalaman yon kung nakahiga lang." Noong gabing yon, nakaupo ako sa gilid ng makitid na kama, nakadamit pa rin ng pangkasal, at nakikinig sa creak ng dingding, hum ng katahimikan, at tunog ng hininga ko na pumupuno sa walang laman na espasyo. Walang nakakaalam kung nasaan ako. Hindi si nanay, hindi si Tristan. Ako lang at mga buto ng lumang panaderya na minsang nagpakain sa buong barangay. Dapat nakakalungkot. Pero parang simula ng totoong bagay. Kinabukasan, nagising ako sa liwanag na dumadaloy sa maalikabok na bintana at malayong tililing ng manok. Sandali, nakalimutan ko kung nasaan ako. Pagkatapos, nakita ko ang kupas na beam sa itaas, puting pintura sa dingding, at maleta sa pinto. Naalala kong hindi na ako bride. Hanggang tanghali ko pa tinanggal ang damit. Isinabit ko sa maliit na aparador sa tabi ng mga lumang apron. Nakita ko roon, puti at kusot, napapaligiran ng amoy yeast at lumang kahoy, parang simbolo na hindi ko pa handang ipaliwanag. Nagwalis ako buong araw, dumikit ang alikabok sa bawat sulok na parang alaala. Binuksan ko ang bintana at hinayaang dalhin ng hangin ang marami roon. Pinunasan ko ang lumang counter, inalog ang mga banig at binaba ang mga bitak na pinggan mula sa istante para bigyan ulit ng saysay. Hindi ko alam kung bakit ako nagmamalasakit, pero ginawa ko. Nang sapat na malinis ang kusina para huminga, umupo ako sa tabi ng malaking brick oven sa gitna at hinaplos ang gilid nito. Itim ang mga brick mula sa taon ng paggamit, pero matibay, malakas. Sumandal ako, huminga ng malalim.
at nahuli ang mahinang amoy sa ilalim ng alikabok, isang amoy na parang mainit na masa at natutunaw na asukal, ala-ala na hindi akin. Siguro kwento ng iba na nananatili sa dingding. Kung makapagsalita ka, bulong ko sa oven, siguro may magandang istorya ka. Noong gabing yon, pumunta ako sa maliit na sari-sari store sa sulok para bumili ng grocery. Jingling ang kampanilya sa pinto nang pumasok ako at agad na naramdaman ko ang mga mata. Maliit na barangay. Alam ko kung ano ang nakikita nila. Bagong mukha, dalagang bumibili ng pang-isahan at sabon ng pinggan. At nagsimula na ang bulong-bulungan. Sa likod ng counter ay isang babae sa 50s na may cat-eye glasses at name tag na Cherry. Sumandal siya sa register na parang kahon ng sekreto. Siguro ikaw ang pamangkin ni Tita Josephine, sabi niya na may ngiti na masyadong malapad para inosente. Narinig ko na natili ka sa lumang panaderya, hindi pangkaraniwan. Siguro hindi ako pangkaraniwan, sagot ko, sinubukang maging magaan ang pakiramdam. May butoy ang lugar na yan, sabi niya. Naalala pa ng mga tao ang tinapay doon. Dati, nakasmuggle ako ng hiwa bago pumasok sa eskwela noong si Lola Lorette pa ang nagpapatakbo. Pinakamasarap na pandesal na natikman ko. Nastak sa isip ko ang pangalang Lorette. Pagbalik sa panaderya, gumawa ako ng simpleng hapunan at umupo sa bintana habang dumidilim ang langit. Makapal ang hangin sa halumigmig at sa gubat sa likod ng tindahan, sumisigaw ang mga kuliglig na parang may ipinaglalaban. Hindi ko maiwasang isipin ang amoy na yon, kung paano humahalinghing ang oven nang hawakan ko, kung gaano kasarap punasan ng counter hanggang makintab. May humihila sa loob ko, humihikayat na gumalaw. Paano kung subukan ko? Dumating ang isip na tahimik, halos katawa-tawa. Hindi pa ako nakapaghurno mula sa simula, hindi kong walang box mix o YouTube, pero may gusto akong matuto sa lugar na to. Siguro dahil sa katahimikan, siguro sa oven, o siguro dahil wala na akong matatalo pa. Kinabukasan, tinanong ko si Tita Josephine tungkol kay Lola Lorette. Itinaas niya ang kilay. Bakit? Gusto kong matuto maghurno. Tiningnan niya ako ng matagal, saka tumango. Swerteng-swerteng ka. Buhay pa si Lola Lorette. Nakatira sa Barangay Birhen, 15 na minuto lang sa highway. Pero huwag kang umasa ng labis. Matigas ang ulo noon at doble pa ang pagkapartikular. Pero kung may makakaturo sa'yo, siya yon. At ganun na lang, nagsimulang magningning ang unang liwanag ng bago. Ang lumang pickup ni Tita Josephine ay umungal sa buong daan patungong Birhen. Ang kalsada ay liku-liko sa gubat at bukid hanggang lumabas sa isang lumang bahay na may berdeng shutter at sunflower sa bakod. Doon nakatira si Lola Lorette, babaeng hindi ko pa nakikilala. Pero ang pangalan niya ay may bigat na ng cinnamon at yeast sa isip ko. Sumagot siya bago pa man kaming kumatok. Maliit at payat, may pilak na kulot na nakascarf at mga kamay na parang nakipagbuno sa masa ng 40 taon. Mabilis, matalim, walang paligoy ang mata niya. Kaya ikaw yung takas na bride mula sa bayan, sabi niya, nakatawid ang braso. Namula ako. Hindi ko akalain na mararating dito. Ako si Sofia, sabi ko. Narinig ko na ikaw ang dating naghurno sa Magnolia Panaderia. Gusto kong matuto. Hindi gumalaw si Lola Lorette. Tiningnan niya ako, saka si Tita Josephine, saka ulit ako. Bakit? Nagdalawang isip ako. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag na kailangan kong maghurno, na parang kailangan kong huminga. Na pagkatapos iwan sa altar, hindi ko na alam kung ano ako, pero alam kong hindi na ako makabalik sa dating ako. Gusto ko lang subukan, sabi ko. Yun lang. Tinitigan niya ako ng segundo pa, saka lumayo. May sapatos ka bang kayang tiisin ng harina? Doon nagsimula ang aking apprenticeship. Unang araw, pinawalis niya ako. Hindi basta walis sa panaderya, parang ritual. Pagkatapos, nilinis namin ang workspace, pinunasan ang bawat sulok at inayos ang ingredients na parang sundalo sa labanan. Ang paghurno, sabi ni Lola Lorette, hindi lang paghahalo, may ritmo, pasensya, pakiramdam. Alam ng masa kung nagsisinungaling ka. Natawa ako, kinakabahan, hindi sigurado, pero tumango. Ipinakita niya kung paano i-bloom ang lebadura, gaano kainit ang tubig, kung paano ihalo ng hindi masaktan. Ang unang batch ay sakuna, masyadong basa. Ang pangalawa ay mas maganda,
pero gumuho pa rin sa kawali. Huwag mong labanan, sabi niya habang pinapanood akong maghirap. Hayaan mong sabihin sa iyo kung ano ang kailangan. Hindi naman nagsasalita, bulong ko. O, nagsasalita, hindi sa salita. Dapat makinig ka sa kamay mo. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Masakit ang katawan ko. Amoy asin at butil ang daliri ko. Pero may naramdaman akong hindi ko naramdaman sa loob ng mga buwan. Engaged, present, nakakabit sa mundo sa mainit at tumataas na bagay. Sa pagtatapos ng linggo, nakakapiga na ako ng hindi tumitingin pababa. Alam ko nang hubugin ang tinapay at suriin ang pagtaas sa haplos lang. At nang payagan na ako ni Lola Lorette na ilagay ang isa sa oven mag-isa, pinigilan ko ang hininga buong oras. Lumabas ito na hindi perpekto, masyadong kayumanggi ang gilid, makapalang crust, pero nang hiwain niya at lumabas ang singaw, tumango siya isang beses. Hindi masama, sabi niya. Hindi rin maganda, sagot ko. Ngumiti siya, kung perpekto na, hindi mo na ako kailangan. Patuloy kami. Bawat umaga, nagmamaneho ako sa bahay niya at nagtrabaho hanggang masakit ang braso. Sumusulat ako ng notes, nagtatanong, nagkakamali ng maraming beses pa. Pero bawat pagkakamali ay nagturo sa akin. At dahan-dahan, halos mahiyain, nagsimula akong maghurno sa Magnolia Panaderia rin. Ilang tinapay lang sa isang araw, nagsisimula sa madaling araw, alikabok na lumulutang sa gintong liwanag na parang bulaklak sa hangin. Napansin ng barangay, si Cherry mula sa store ang unang customer. Bumili siya ng pandesal at bumalik pagkatapos ng 2 araw para magtanong kung pwede bang cinnamon rolls. Isang retiradong guro ang humingi ng honey wheat. Sumusulat ako ng recipe sa notebook, nagkakamali, nasunog ang 3 kawali, pero patuloy ang dating ng tao. Hindi lang tinapay ang gusto nila. Gusto nila ng parang alaala, parang tahanan. Isang gabi, pagkatapos linisin ang huling tray, tumayo ako sa gitna ng lumang panaderya at bumulong. Nandito ka pa ba? Inilagay ko ang palad sa mainit na brick oven. Parang huminga ito sa ilalim ng kamay ko. Noong gabing yon, nagsulat ako ng sign sa pinto gamit ang chalk. Bukas Sabado, sariwang tinapay gawa sa kamay. Hindi ko alam kung may darating, pero natututo na akong tumaas. Amoy cinnamon at tumataas na masa ang hangin noong umaga. Kaka-pull out ko lang ng tray ng honey oat loaves mula sa oven nang marinig ko ang tunog ng gulong sa gravel. Pinunasan ko ang kamay sa apron. Inaasahan si Cherry o regular, pero nang lumabas ako at makita ang kotse, nanlumo ang tiyan ko. Lumang silver sedan, gasgas ang pinto, plakang Bulacan. Kilala ko ang kotse na yon higit sa gusto ko. Lumabas si Tristan na parang pamilyar na lugar. Pareho pa rin ang slouch ng balikat, pareho ang hesitant half-smile, pero payat na, maputla, na parang hindi makatulog ng maayos sa loob ng linggo. "Hi Sofia," sabi niya, ang mata ay nag-scan sa harap ng Magnolia Panaderia na parang hindi niya nakikilala kung sino na ako. "Tristan," sagot ko, patag na parang cutting board. Hindi ko siya inimbita sa loob. Dadaan lang ako, sinungaling niya. Tama. Tumingin siya sa kalsada, saka ulit sa akin. Dito na ako noon, amin niya ng mahina, mata nakafocus sa gravel. Isang buwan na ang nakalipas, nagpark ako sa kabila at pinanood ang pila ng tao para sa tinapay mo. Halos pumasok ako, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ako sumagot dahil wala nang masasabi. Nakatayo siya roon, kamay sa bulsa, nagpapalit-palit ng paa na parang batang hinihintay mapagalitan. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya. "Nagsasalita ka na." Napangiwi siya pero hindi umatras. Alam ko, sinira ko. Ang ginawa ko, hindi mapapatawad. Sumandal ako sa post ng veranda at itinawid ang braso. Isa yan sa salita. "Natakot ako," sabi niya. "Masyadong malaki, masyadong final ang lahat." Nagpanik ako. "Nagpanik ka 1 oras bago ang kasal natin," sabi ko. At naramdaman ko ang panginginig ng boses ko. Pero hindi mula sa sakit, mula sa galit na matagal nang nakulong. Naisip ko, yung araw na yon araw-araw mula noon, tuloy niya. At gusto ko lang ayusin kung papayagan mo. Parang gusto kong matawa. Hindi malupit, pagod lang. Tiningnan ko siya, ang lalaking minsang, naisip kong kasama sa pagpapalaki ng anak.
pagbuo ng porch swing, pagtanda. Lahat ng naramdaman ko ay distansya, na parang naaalala ang isang tao mula sa panaginip na hindi na makabuluhan. Gusto mong ayusin? Tanong ko ng mahina. Sabihin mo nga sa akin, Tristan. Bumalik ka ba sa pag-ibig sa akin o inaasahan mo lang na mananatili akong nagyayelo sa panahon hanggang magbago ang isip mo? Kumurap siya. Mas matindi ang tanong kaysa inaasahan niya. Miss lang kita, sabi niya. Miss ko ang dati nating pinagsamahan. Ang dati nating pinagsamahan? Ulit ko. Ibig mong sabihin, bago mo desisyonan na hindi ako sapat para dumating, nanlumo ang balikat niya. Hindi ako pumunta para makipag-away. At hindi rin para marinig ang paumanhin na walang binabago. Nakatayo siya roon, kamay nakabitin na walang saysay sa gilid, na parang hindi na alam kung ano ang gagawin. Akala ko pwede nating subukan ulit. Nakikita ko na mali ako. Iba ka na. Tumango ako. Oo, iba na ako. Binuka niya ang bibig, saka isinara ulit. Wala nang masasabi. Nang tuluyang humarap siya at bumalik sa kotse, pinanood ko ang alikabok na sumusunod sa kanya sa kalsada. Hindi ako umiyak. Hindi sumigaw. Huminga lang ako ng malalim at naramdaman ang pagkaluwag sa loob ko. Hindi na ako naghihintay. Nang tumigil ang alikabok, na-realize ko na hindi lang pinto ang isinara ko kay Tristan. Isinara ko rin ang bersyon ng sarili ko na minsang sinusukat ang halaga sa pangako ng iba. Ang babaeng yon na nanghihingi ng pag-ibig, ng presensya, ng mumo, wala na at hindi ko siya minis. Noong gabing yon, habang lumulubog ang araw sa likod ng puno at naglalagay ng mainit na amber na liwanag sa bintana ng panaderya, tinanggal ko ang apron at umupo sa mahabang kahoy na mesa kung saan hinuhubog ko ang masa. Tahimik ang lugar maliban sa mahinang tiktak ng wall clock at amoy ng lumalamig na tinapay. Inabot ko ang drawer kung saan ko itinatago ang mahahalagang papeles at kinuha ang business card na ibinigay sa akin ni Marco ilang linggo na ang nakalipas. Hindi ko pa siya tinawagan, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil bahagi ako naghihintay kung darating muna ang nakaraan. Ngayon, dumating ito at sinagot ko sa katahimikan. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero. Sinagot niya sa pangalawang ring. Si Marco Reyes ito. Marco, si Sofia ito, mula sa Magnolia Panaderia. May pos, saka mainit na, nagtataka na ako kung kailan kita maririnig. Handa na ako, sabi ko. Mag-usap tayo. Dumating si Marco pagkatapos ng 2 araw na may leather folder sa ilalim ng braso at parehong kalmado, grounded na presensya na nagpa-curious sa akin noong una kaming magkita. Pumasok siya sa pinto ng Magnolia Panaderia na parang nararapat siya roon, hindi bisita, hindi buyer, kundi isang taong iginagalang ang buto ng lugar at ang babaeng nagpapatuloy nito. Umupo kami sa mesa ng masa ko, ngayon doble bilang conference desk, na may pot ng tsaa sa gitna at araw na dumadaloy sa sahig. Tiningnan ko ang property records, sabi niya habang binubuksan ang papeles. Sa county ang pag-aari ng gusali, handang ibenta. 300,000 flat. Walang utang, walang back taxes, lumang ladrilyo at malalaking pangarap lang. Nagbigay ako ng mahinang whistle. Maraming zero yon, tumango si Marco. Oo, pero hindi imposible. Ako muna ang magbabayad ng buo, sabi niya ng mahina. Maraming 300,000 pero hindi ako namumuhunan sa dingding. Namumuhunan ako sa iyo. Iyo ang pagmamay-ari dahil hindi mabubuhay ang lugar na to kung wala ang kamay mo. Ang kwento mo. Tiningnan ko siya. Ibibigay mo sa akin? Ngumiti siya. Sofia, may kaluluwa na ang lugar na to. Hindi ako nandito para kunin yon. Nandito ako para tulungan itong lumaki. Tumingin ako pababa sa mesa kung saan araw-araw pinipindot ko ang masa sa hugis. Naisip ko ang bitak na oven, ang sunog na marka sa apron ko, ang notebook kung saan sinusulat ko ang bawat nabigong recipe at aksidenteng tagumpay. Wala sa to ang madali, pero wala ring naging pasanin. Seryoso ka? Sabi ko. Lubos. Tumango ako ng dahan-dahan. Kaya gawin natin. Ang linggong sumunod ay parang bagyo ng papeles at county inspection. Nagpunan ako ng forms na hindi ko naiintindihan. Umupo sa meeting tungkol sa health code at business license.
Nagpila sa bangko na nanginginig ang kamay. Pero nandun si Marco sa bawat hakbang, isinasalin ang legal na salita sa plain Tagalog. Pinapakalma ako kapag pakiramdam ko, maliit ako, nagpapaalala na hindi lang investment niya to. Kwento ko to. Sa Biyernes ng hapon, hawak ko na ang deed. Akin na ang Magnolia Panaderia, akin sa tinta at batas, akin sa pawis at pag-asa. Noong gabing yon, tumayo ako sa gitna ng panaderya at hinayaang lumubog. Hinaplos ko ang parehong counter kung saan minsan nag-roll si Lola Lorette ng masa. Hinawakan ang brick ng oven na parang bahagi ng gulugod ko. Hindi na lang paghorno, may binubuo ako, isang bagay na maaaring tumagal. Kinabukasan, sinundo ako ni Marco ng maaga. Gusto kitang ipakita ang mga tindahan, sabi niya. Halika, makilala mo ang mga taong magbebenta ng tinapay mo. Tahimik at komportable ang biyahe patungong Maynila. Kinuwento niya ang unang tindahan niya, kung paano nagsimula sa isang istante ng lokal na pulot at lumaki sa network ng palengke na may lahat mula heirloom kamatis hanggang small batch preserves. Hindi siya flashy. Walang name drop. Naniniwala lang siya sa honest na pagkain at sa mga taong gumagawa nito. Nang pumasok kami sa parking lot ng unang tindahan, nag-twist ang nerbiyos sa tiyan ko. Pero sa loob, hindi yon ang inaasahan ko. Walang neon lights, walang corporate gray na dingding, kahoy na istante, basket ng sariwang gulay, at amoy ng totoong pagkain. Isang babaeng nagngangalang Lena sa counter ang kumaway at ngumiti. Kaya ito ang baker? Tanong niya kay Marco. Namula ako. Natututo pa ako. Lahat tayo, sabi niya. Sa pangalawang tindahan, isang matandang lalaki na naka-apron ang nag-shake hands at sinabing, dalhin mo yung cinnamon bread na ginawa mo noong nakaraang linggo at lilinisin ko ang buong istante. Sa pangatlo, isang nanay na may 2 bata ang nagtanong kung gumagawa ako ng dinner rolls. Pagbalik namin, puno ng notebook ko ng requests, pangalan at ideya. Masakit ang ulo ko, pero sa pinakamabuting paraan, hindi mula sa gulo, kundi mula sa pangitain. Nang makarating kami sa barangay Sampaguita, binagalan ni Marco ang truck at sumulyap sa akin. Magaling ka ngayon, sabi niya. Salamat. Seryoso ako, ngumiti ako. Ako rin. Noong gabing yon, hindi na ako naramdaman na babaeng iniwan sa damit pangkasal. Pakiramdam ko'y may-ari, tagalikha, babaeng kinuha ang sumira sa kanya at ginawang makakain sa mundo. Pagkalipas ng 6 na buwan, hindi na lang gusali ang Magnolia Panaderia. Buhay na ulit. 3 oven na naka-on mula madaling araw hanggang gabi. Patuloy ang amoy ng tumataas na masa, asukal at cinnamon sa loob. May 5 empleyado na ako. 2 high school girls na tumutulong sa prep at delivery, isang retiradong postmaster na humuhubog ng tinapay na parang sagrado, at si Lola Lorette na pumupunta pa rin 2 beses sa isang linggo para mag-supervise. Pero kadalasan ay umiinom lang ng tsaa at ngumingiti kapag akala niya walang nakakakita. Malapit sa 100 tinapay ang ginagawa namin sa isang araw. Pandesal, honey oat, rosemary, olive oil, ensaymada tuwing Biyernes. Minsan tumitigil ako habang nagbabrush ng mantikilya sa sariwang crust at naiisip, galing to sa wala, sa sakit ng puso, sa abo. Sumagot ang barangay. Nagpila ang tao tuwing Sabado bago pa magbukas. Naglalakad ang mga turista pagkatapos marinig mula sa food blogger na hindi ko kilala. Umuwi ang mga bata na madikit ang daliri at nakangiti. Gulo. Maganda. At akin, tinupad ni Marco ang salita. Hindi siya nakialam, pero dumating siya. Minsan may order forms, minsan may bagong packaging ideas, minsan 2 kape lang at mainit na, kamusta ka na? Hindi siya pumipilit, hindi humihingi ng higit sa handa ko ibigay. Pero nandun siya, palaging nandun. At dahan-dahang lumambot ang isang bagay sa loob ko. Isang gabi pagkatapos ng malaking batch para sa Citywide Food Festival, nahanap ko siya na nagpupunas sa front counter. May harina sa shirt niya at mukha siyang hindi businessman kundi taong nababagay. Bakit ka laging dumadating? Tanong ko. Nagulat siya sa tanong. Saka nag-shrug. Kasi naniniwala ako sa lugar na to at sayo. Tumama ang salita sa malalim.
Hindi ako sumagot agad. Hindi kailangan. Hindi siya nag-pressure. Tumayo lang kami sa katahimikan ng after hours na panaderya habang lumalamig ang oven at pumapasok ang liwanag ng buwan sa mga bintanang puno ng harina. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Lola Lorette para sa kanyang usual na afternoon visit. Tiningnan niya ang bagong delivery rack at amoy-amoy ang batch ng buttermilk biscuits na lumalamig sa bintana. May binuo ka ng totoo, sabi niya. Hindi ko nagawa to kung wala ka. Itinaboy niya yon sa isang snort. Ituro ko lang ang masa. Ikaw ang lumusot sa gulo. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng seryoso. At yung batang si Marco, gusto ka niya. Alam kong gusto mo rin siya. Nagdalawang isip ako, hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil ang pag-amin ay nangangahulugan ng pagbitaw sa isang bagay na ginamit ko bilang sandata. Oo, sabi ko ng mahina, pero iba na to ngayon. Tumango siya. Dapat iba. Mabuti yon. Noong gabing yon, dumating si Marco pagkatapos ng closing. Nagdala siya ng 2 lemonade at balita mula sa Maynila. Na-feature kami sa maliit na regional magazine. Hindi malaki, pero sapat para maging curious ang tao. Sapat para patunayan na mahalaga ang ginagawa namin. Habang nakaupo kami sa front steps ng panaderya, tahimik na umiinom, humarap siya sa akin. Pwede ba akong magtanong? Sige. Takot ka pa ba? Naisip ko. Kung paano ako gising ng gabi, iniisip kung makakaramdam pa ba ako ng sarili ko. Ang boses sa ulo ko na dating bumubulong, ikaw lang ang naiwan niya. Hindi na, sabi ko. Wala na. Tumango siya ng dahan-dahan. Pagkatapos, maingat na hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ako umatras. Sa loob, tahimik ang oven, lumalamig ang tinapay. Amoy harina, pawis, at may mas matamis, parang kapayapaan. Sa labas, patuloy ang ikot ng mundo. Pero rito, akin na. Minsan, nagigising pa rin ako bago mag-alarm. Hindi dahil kailangan kakayanin na ng staff ang early shift, kundi dahil may gusto sa loob ko. May sagrado sa pagpasok sa tahimik na panaderya bago gumising ang mundo. Amoy malamig na bato, hum ng harina sa hangin, pakiramdam na ang araw na to, tulad ng sariwang tinapay, hinuhubog pa. 6 na buwan na ang nakalipas, akala ko tapos na ang buhay ko. Ngayon, naiintindihan ko na preheating lang ng oven. 1 linggo, napadpad ako sa aparador sa likod na kwarto, kung saan ko isinabit ang damit pangkasal noon. Nandun pa rin, nakapresko sa pagitan ng mga apron at jacket na puno ng harina. Hinaplos ko ang tela ng mahina. Hindi na sumikip ang lalamunan ko. Tela na lang yon, simbolo lang ng buhay na halos magkaroon ako pero hindi na gusto. Hindi ako umiyak, ngumiti ako. Noong hapong yon, lumabas ako sa front porch at nahanap si Marco na nagbabasa ng delivery invoices. Nagangat siya ng tingin, sumulyap sa araw. Mukha kang magaan, sabi niya. Siguro nga. Tumayo siya. May ipapakita ako sa'yo. Nagmaneho kami ng 10 minuto sa labas ng bayan patungo sa maliit na lote ng lupa na binili niya, patag, bukas at hinahalikan ng hangin. Dito, sabi niya, maaaring maging site ng unang storefront natin. Natawa ako. Akala ko pwede nating buuin ang mas malaki. Isang lugar na may pangalan nating 2. Cafe, panaderya, siguro teaching kitchen pa. Sumulyap siya, biglang hindi sigurado. Kung gusto mo yon. Tiningnan ko ang damo, inimagine ang kahoy na porch, sariwang tinapay sa bintana, tunog ng tawa at kalampag ng mug. Isang lugar na puno ng komunidad, hindi lang negosyo. Gusto ko, sabi ko. Pero kung gagawin natin tulad ng pagbuo natin rito, dahan-dahan, tapat at sama-sama. Ngumiti siya. Yun lang ang alam kong paraan. Pagbalik sa Magnolia Panaderya noong gabi, umupo ako kasama si Lola Lorette habang umiinom siya ng chamomile tea at pinapanood ang bagong batch ng sourdough na tumataas sa likod ng salamin. Malayo na ang narating mo, Iha, sabi niya. May magandang guru ako. Tumawa siya. May mas maganda ka. May dahilan ka. Tama siya. Hindi ako naghurno para makalimutan si Tristan. Naghurno ako para maalala ang sarili ko. Para maalala na kaya kong hubugin ang maganda mula sa gulo, na kaya kong tumaas ulit, kahit na gumuho ang lahat sa loob ko noon. Pagkatapos ng gabing yon, pagkatapos mag-lock,
Umupo ako sa katahimikan at nagsulat sa journal ko. Iniwan ako ni Tristan sa puting damit. Akala niya sinisira niya ako. Pero sinira niya lang ang bersyon ko na naghihintay sa iba para tukuyin ang halaga ko. Ang tumaas mula sa abo ay hindi biktima. Maker, babaeng nagpapakain sa iba, pinamumunuan ng kamay, lumilikha ng saya mula sa harina at apoy. Hindi ako halos asawa ng iba. Ako si Sofia Reyes at may napakagandang oven ako. Lumipas ang mga linggo, buwan, at ang buhay, tunay na buhay ay nanirahan, walang malalaking gesto o dramatic na pag-alis. Mga araw lang na puno ng trabaho at tamis at maliliit na desisyon na ginawa ng magkatabi. Isang gabi, nakatayo ako sa likod na pinto habang lumulubog ang araw sa likod ng puno at naramdaman ang mga brasong yumakap sa baywang ko. Naiisip mo pa ba, yung araw na yon, tanong ni Marco ng mahina. Yung araw na gumuho ang lahat? Hindi, bulong ko. Yung araw na talagang nagsimula. Humarap ako at tiningnan siya ang lalaking pumasok sa kwento ko. Hindi para iligtas ako, kundi para buuin kasama ako. At sinabi ko ang alam ko ng totoo. Araw-araw niya hinahalikan ang noo ko at nakatayo kami sa pinto habang dumarating ang gabi. Mainit at pamilyar. Sa loob ng panaderya, amoy ng bukas. At ako sa wakas ay nasa tahanan na. Minsan, binubuksan ka ng buhay hindi para sirain, kundi para payagan ang bagong tumaas mula sa loob mo. Hindi nailigtas si Sofia ng lalaki, o negosyo, o panaderya. Iniligtas niya ang sarili sa sariling kamay, sa tahimik na trabaho ng paghilom, sa pagpili na bumuo kaysa gumuho. Ang kwento niya ay nagpapaalala na ang pag-iiwan ay hindi katapusan. Ito ay pahinga, espasyo. At sa espasyong yon, kung lalakas kang huminga ulit, mangailangan ulit, maniwala ulit, baka matagpuan mo ang bersyon ng sarili mo na mas malakas, mas matalino at mas buhay kaysa dati. Ang tinapay ng bagong buhay mo ay hindi ibibigay sa iyo. Kailangan mong gawin ito harina, asin, luha at apoy.